Sa mga magulang ng mga batang babiyahe abroad na hindi sila kasama, siguruhin po ninyong maikuha sila ng travel clearance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Proteksyon rin daw kasi ito laban sa mga human trafficking syndicate. Live mula sa Quezon City, may report si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Jessica, paalala nga sa mga minor de edad na bibiyahe ng mag-isa o kaya bibiyahe na hindi kasama magulang, kailangan ninyo ng travel clearance. Paraan daw ito para mapigilan ang mga tangkang human trafficking na tila sumasabay ngayong peak travel season na ito. Okay, sir. Thank you. Wala nang pasok ang karamihan sa mga estudyante, kaya naman heto na't out of town o di kay out of the country na ang destinasyon nila. Pero nagpapaalala ang DSWD sa mga magbabakasyon, lahat ng mga pasaherong 17 taong gulang pababa na mangingibang bansa at bibiyahing mag-isa o kahit may kasamang guardian basta hindi kasama magulang, kailangan may travel clearance mula sa DSWD. Masaya ang summer vacation para sa marami pero sinasabayan din daw ito ng human trafficking, lalo na ng mga bata. Yung ating pag-issue ng isang travel clearance ay para maprotektahan ng ating mga bata. May mga cases na rin po tayo na nagamit po, no, na nangyari sa mga bata na naging biktima sila ng trafficking. Maaaring kumuha ng travel clearance sa lahat ng DSWD regional offices sa buong bansa. Ang application form maaaring kunin doon o i-download sa DSWD website. Ang mga requirements, photocopy ng birth certificate mula sa NSO, kasulatang nagbibigay ng pahintulot na bumiyahe ang bata mula sa magulang o legal guardian nito, photocopy ng marriage contract mula sa NSO, passport size na litrato ng minor de edad na bibiyahe at photocopy ng passport ng kasama nitong bibiyahe. 300 pesos ang bayad para sa travel clearance. Pagdating sa airport, tinitignan po ito ng mga sa Bureau of Immigration, lalong-lalo na kung ang mga bata ay nag-iisang nagbibiyahe at kapansin-pansin na hindi nila magulang ang kanilang kasama sa pagbiyahe. Paglilinaw ng DSWD, Jessica, hindi ito panibagong patakaran, kundi reiteration lamang ng isang existing policy para daw hindi maabala ang mga bakasyonista sa kanilang pagbiyahe. Jessica? Okay, Ivan, how about children, mga Pilipino rin, no? Pero sa ibang bansa nakabase, pumunta rito and then dadalhin ng kanilang mga kamag-anak pa-abroad. Ano ang kailangang requirement? Kailangan din bang kumuha niyang travel clearance na yan? Linawin ko, Jessica, yung tanong mo, ang bata nasa ibang bansa? Yes. Babalik dito? Mabanggit ko lang kasi kunwari ako, may mga pamangkin ako nasa abroad. Gusto nila umuwi dito sa Pilipinas and then we decide to take them abroad. Ano, may requirement din ba na travel clearance? Ang intindi natin, Jessica, dun sa patakaran ng DSWD ay yung mga nasa Pilipinas nalalabas ng bansa. Yun, doon nag-a-apply yung requirement para sa isang travel clearance. Okay, kasi usually may letter yan from their parents, no? Yun, i-honor ng DSWD. Jessica, yung letter o yung consent mula sa magulang ay bahagi lamang ng mga requirements para sa i-issue clearance. So, kailangan pa rin kumuha ng clearance na yon dahil yung consent nga mula sa magulang ay isa lamang sa iba pang mga requirements para makakuha ng clearance na yon mula sa DSWD. Okay, kasi alam ko rin na sa mga airline, meron silang tinatawag na unaccompanied minors. Medyo SOP na yan sa mga airlines na meron silang ganyan na tanggap nila na may mga batang babiyahe without their parents. So, binibigyan ng tag yan yung mga bata. UM ang nakalagay. Tama. Yung mga ganon, kasi dagdag, although naintindihan natin, yung human trafficking, malaking problema yan. Pero, alam mo yun, yung bureaucratic red tape na gustong iwasan ng marami sa atin. Meron namang policy ang mga airlines na UM nga. Pero Jessica, ang travel clearance na ito ay sa immigration pa lamang hihingin na. Kaya even before you get to board the plane, kailangan mo munang dumaan sa immigration at yon ay kailangan mong ma-accomplish at kailangan mong mai-submit para payagan ka na makapagbiyahe. Anyway, ang intindi natin dun sa DSWD ay discretionary ito. Hindi naman iisa-isahin talaga yan. Kung halata daw na hindi ito magulang o hindi magulang ng batang ito sa kahihingan. In fact, in actuality, meron naman din na
kung kasama ay halimbawa tiyuhin at nakapagpresenta ng mga dokumento, lalo na pareho naman na apelido, pinalulusot din naman ng immigration. Okay, hindi naman mahirap kumuha niyang travel clearance na yan. Ang pagsiguro sa atin ng DSWD, madali lang naman daw. In fact, they process anywhere from 100 to 150 a day sa mga panahong ito na marami talaga mga bumibiyahe. Okay, maraming salamat, Ivan Mayrina.